At isa sa mga tampok nating balita ngayong araw ng Tuesday, mga kanyusik, yung pagpuputol ng puno sa kahabaan ng Quirino Avenue para po sa pagpapatayo ng Southern Access Link Expressway. Naku, pinalagan po yan ng iba't ibang organisasyon, mga kanyusik, no? At isa nga po dito yung Renacimiento Manila at Save Aceros Movement, no, na idinaan po nila sa sulat ang komunikasyon kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso para suspindihin ang pagpuputol ng puno sa kahabaan po ng Quirino Avenue upang mabigyang daan ang itatayo na Southern Access Link Expressway o yung SALEX. Ang Southern Access Link Expressway o SALEX ay proposed 40.65 kilometer elevator toll road network sa Metro Manila na pangungunahan po ng San Miguel Corporation. Ang estimated cost ng proyektong ito ay 159.39 billion pesos at target na maikonekta ang Skyway Stage 3 sa Rojas Boulevard at New Manila International Airport 1, 2, 3 at 4 at 5. At upang mabigyan tayo, mga kanyusik, no, ng impormasyon kaugnay po ng hiling na ito, ay makakausap po natin ang presidente at co-founder ng Renacimiento Manila na si Miss Bea Dolores. Magandang umaga po, Miss Bea. Magandang umaga po, Ma'am Darlene. Yes. Una sa lahat, Ma'am Bea, no, welcome po sa ating programa, Opinion Mo, Opinion Ko. Pero hingi lang po sana kami ng brief intro tungkol po sa Renacimiento Manila. Opo. Bali, ang Renacimiento Manila po ay isang heritage organization na para sa urban renewal at magandang development po ng capital city ng ating bansang Pilipinas na hindi kinakalimutan ng ating kasaysayan at kasarinlan. At yung usapin po, no, Ma'am Bea, yung inyo pong pagtutol dito po sa pagpuputol ng puno sa kahabaan po ng Quirino Avenue dahil po dito sa pagpapatayo ng Southern Access Link Expressway. Pero kung titingnan po natin, maganda po yung intensyon ng Southern Access Link Expressway o SALEX para mapagbuti ang transportation infrastructure sa Metro Manila. Pero ano po ba so far ang reality sa proyektong ito para ma-call out po ng inyong organisasyon? Opo, una sa lahat, marami pong nagulat kaagad, hindi po ba, nung mga pinuputol pa lamang yung mga puno. Ibig sabihin, bago pa man mangyari yung pagpuputol, hindi alam kaagad ng madla kung ano po ba yung magiging proyekto doon sa lugar na iyon. Para hindi man lang mapigilan bago pa man masimulan yung pagsisira ng mga puno. So, it's a huge red flag na po na bakit walang public awareness tungkol dito. Bakit hindi tayo sobrang involved sa pagiging informed, kumbaga, sa proyektong ito. At dahil din doon, actually kapag po tinignan ninyo yung website ngayon ng Toll Regulatory Board, sila po kasi nag-approve ng mga ganitong projects. Hanggang ngayon hindi po siya updated. Ang makikita lang po natin ay hanggang March 10, 2023. So that was 3 years ago na ang nakikita natin na mga naging proseso nung time na yun ay may ongoing daw na ECC application sa DENR, itong SALEX. So, ano po yung nangyari in between 2023 hanggang ngayon, tapos biglang mabibigla na lamang tayo. Kasi po, for example, the Pasig River Expressway, nagkaroon man ng public scoping at hindi man ganun ka-publicly disseminated ng information na yon, even concerned individuals still managed to find out kasi kahit papano na i-post siya kahit tagong-tago at naigawa tuloy ng concerned individuals, i-share pa sa maraming tao to the point na napuno yung Zoom meeting nito. So, nasaan yung ganong aspeto ng SALEX kaya hindi po naging involved at naging aware man lang ang publiko para maging involved man lang sa consultation nito. Mayroon ba kayong datos, Miss Bea, no? Kung so far, ilan na ba yung puno na naputol para bigyang daan itong proyekto na ito at yung mga posible pang maapektuhan? Nung mga nakaraan, base din po sa nakasulat sa letter namin, pero mga May 19 pa yata yun, ay mga 200 pa lamang yung mga napuputol na puno nun. Pero sigurado nitong mga sumunod na araw, lalo na ng May 23, ay may mga naputol pa. So ilang daang puno na rin po yun. Ang hinihiling na lang po namin kay Mayor Isko Moreno ay
tigil man lang yung mga susunod pang mga puputulin, at least may maisasalba tayong ilang daan pang mga puno. Dito po sa kontrobersiyang ito, nababatikos yung DENR na siyang nag-grant ng permits para po magputol ng puno. Pero sa gitna po ng kontrobersyang ito, ang depensa naman ng DENR, required daw po ang San Miguel Corporation na magtanim ng 50,700 replacement seedlings in the city of Manila. Ano pong masasabi ninyo dito? Mhm. Kung magkakaroon ng 50,000 seedlings, ang tanong saan po ito itatanim? Kung sakali man na ito ay native trees, which is good, wala naman po masyadong open space ang City of Manila in general to accommodate that much, to authentically produce a proper and healthy way of growing these trees. No? Baka mamaya mapalayo. Kung may maayos man na pagtatanim ng ganito, baka sa kabundukan pa mas maigi magtanim ng maraming puno nito. Hindi rin naman po successful completely yan. Kapag ka nagtanim ka ng mga seedlings, hindi lahat po yan ay mag-grow into maturity. No? Meron at merong survival rate po yan na hindi karamihan dyan, baka hindi mag-grow into maturity, kumbaga. So, hindi po mapapalitan ng mga naging matanda ng mga puno, kumbaga. Hindi po mapapalitan ng mga bagong maliliit na puno ang successful ng nakatayong puno dyan for 40 years. At the same time, yung mga maliliit na puno yun, it will not provide the shade, it will not provide the absorption na kailangan na natin ngayon pa lang. Kasi flood control na po natin ang mga puno na ito, yung mga matatandang puno na yan. So wala, hindi po talaga magandang excuse yung pagpuputol ng puno at pagpapalit ng hundreds or replacements para lamang sa ganitong klaseng mga infrastructure, whereas even that infrastructure itself will be detrimental to our environment. Hindi pa po natin pinag-uusapan yung aspeto na iyon. It will worsen traffic. It will not solve traffic. Kung gagastos tayo ng 152 plus billion pesos, mano bang simulan na po natin sa pagpa-finalize po ng MRT na delayed na project na rin po ng San Miguel Corporation, at marami pa pong iba, mas marami pong public transportation na pwedeng mapondohan ng bilyon-bilyong proyektong idinadaan natin sa mga skyway, sa mga toll roads na ito, lalo na't may bayad at nakafocus po tayo sa mga private vehicles kapag toll roads po ang proyektong fino-focus on natin. Nagsalita na rin po sa isyong ito si Bishop Gerardo Alimanza, ang presidente po ng Caritas Philippines. Sa palagay po ba ninyo, malaki pa ang tsansa na masuri at kahit papaano mahinto muna ng City Government ng Manila yung proyektong ito? Malaki po ang tsansa kung makikinig po sa atin si Mayor Isko Moreno at pati na rin po ang DENR kung sakali. At naway, marespeto naman po ang hinaing ng ating mga civil society organizations at lalong-lalo na ang Caritas at mga tao natin sa simbahan, hindi po ba? Sana po pakinggan po tayo ng ating minamahal na mayor. So far ba, Miss Bea, may natatanggap na ba kayong feedback, tugon, ukol po dito sa inyong panawagan? Hapon naman po kami kahapon nagpadala ng letter. So ina-expect naman namin na baka sana ngayong araw may ma-receive naman po kami kaagad or sa mga susunod na araw pa. Yes. Ang motto po ng inyong grupo ay Renew, Rebuild, Rejuvenate, and Revert. Paano po mariredeem ng unfortunate incident na ito ang objective rin na ma-modernize po ang infrastructure sa Metro Manila? Kailangan pong i-renew natin yung ating pag-unawa sa kasaysayan ng ating bayan na napakaganda po ng public transportation natin. Noon, we were innovative at pinaka nangunguna sa mga ganitong klaseng comprehensive na transportation bago pa man mag-World War II, which was 81 years ago. So, imagine that, na dati mas mabongga pa pala yung public transportation natin kumpara sa what we have now. No?
kailangan na tayo mag-rebuild ng mas maayos na infrastruktura na talagang mas marami po ang makikinabang para po ma-rejuvenate o mas maayos po ang experience nating lahat. Lalo na ang mga taong walang sasakyan, which is majority po ng ating mga ng ating taong bayan. Nabanggit nyo kanina yung patuloy pa ring issue na hindi pa rin nare-resolve ukol po sa flood control project. Ano? At syempre yung inyo pong argumento ay very relevant po no, ukol po sa usaping ito. Bago namin kayo bitawan, Miss Bea, ano na lang yung mensahe po ninyo para sa gobyerno at sa publiko sa usapin po ng Salex Construction? Ah, ang expressway projects po talaga ay hindi natin solusyon. Naway matigil lahat ng expressway projects, itong Southern Access Link Expressway, Pasig River Expressway na makakasira palalo sa ating kalikasan, magpapalala itong lahat ng mga expressways and skyways sa polusyon at sa pagpapalala ng flooding natin sa Metro Manila. Naway ilaan na lang natin ang mga perang ito para sa mas maayos na proyektong mas nature-based ang solusyon. Maraming salamat po, Miss Bea, sa paglalaan po ng oras sa amin ngayong umaga po ng Tuesday. Maraming salamat po. Nakasama natin mga kanyusik, ang presidente po and co-founder ng Renacimiento Manila, Miss Bea Dolores.